Matapos ang nakakabiglang huling desisyon ni Borgsen na papayag na pala siya na maging miyembro ng Haley, ay ngayon ay ire-review na natin ang Chapter 410 o ang Episode 71 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan natin ang napakatinding plot twist kung bakit pinili niya ang Yes card mga kaibigan, at ipapakita rin dito mga kaibigan kung sino nga ba ang nagdeklara ng martial law at kung bakit ito idineklara. Malalaman din natin ngayon ang isang nakakabiglang napakabilis na pagbabago sa sitwasyon ng Succession War. Yan at marami pang iba ang ating matutunghayan ngayon sa latest chapter ng Hunter x Hunter. Kaya naman this is Mr. AI Anime. At wag na nating patagalin pa, let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Negotiation Part 4. Sa pagpapatuloy ng nakaraang chapter kung saan ay nagulat na lang si Morena sa kung bakit ang Yes card ang pinili ni Borgsen, ay makikita rito si Morena na sinabihan si Borgsen ng wikang, "Ito na ang huling pagkakataon, hindi mo na mababago ang iyong desisyon pagkatapos nito." In which ay sagot naman ni Borgsen na, "Oo, ayos lang." Subalit sa isipan pala ni Borgsen ay sabi niya, wag, hindi ito ang gusto ko." Ngunit sabi naman ni Borgsen kay Morena na itong Yes card daw ang napili niya. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, sa isipan naman ni Borgsen ay sinabihan niya pala ang kanyang sarili na, "Tumigil ka, hindi yan totoo, hindi." In which ay sabi naman ni Morena, "Ganun ba? Masaya ako at sasali ka sa amin pero medyo disappointed lang ako kasi nandaya ka pala." Hindi naman sumagot si Borgsen sa sinabing iyon ni Morena. So apparently si Borgsen pala ang nandaya mga kaibigan. Dito ay pinaliwanag na ni Morena kung kailan daw talaga nangyari ang pandaraya nitong si Borgsen. Nasabi niya ang pandaraya raw nito ay nangyari matapos nung pinili at ginamit raw ni Borgsen ng deal card nitong si Morena. Kasi nung pinatigil raw ni Borgsen ang pagsha-shuffle sana ni Orange ay sinabi niya noon na i-double check niya lang daw itong dalawang card na natitira. Pero ang totoo daw ay dun na yung moment na minarkahan ni Borgsen ang return card. In which matapos masabihan ni Morena, ipinakita naman sa flashback mga kaibigan ang moment nga na sinabihan ni Borgsen si Morena na pwede daw niyang i-flip o tignan ng dalawang natitira niyang cards. At makikita mga kaibigan na hinawakan nga noon ni Borgsen ang dalawang card na yun, which is ang return card at ang no card, na kung saan sa moment pala na yun ay diyan daw pala minarkahan ni Borgsen ang return card. At ang marka na inilagay niya ay napakaliit daw talaga mga kaibigan na inilagay lang niya sa bawat gilid at dulo ng card. Isang marka na sa sobrang liit ay si Borgsen lang daw talaga ang pwedeng makapansin o makakita niya to. Ayon pa kay Morena, masyadong malayo raw sa kanya ang distance ng baraha para mapansin daw niya ito o mapansin din ni Orange. Kasi ang nagsha-shuffle daw na si Orange ay ang likod lang daw ng baraha ang nakikita nito. Pero para kay Borgsen ay nakikita raw nito ang marka na inilagay niya kahit gaano pa raw kabilis ang pagsha-shuffle ni Orange. At sa pamamagitan daw ng pag-UP kanina ni Borgsen ng return card noong nanalo raw siya, ay dun din daw winala ni Borgsen ang ebidensya ang kanyang nilagay na marka sa return card. So sinadya pala ni Borgsen mga kaibigan na i-crash ang baraha sa moment na ito matapos niyang sabihin ang yes. So matapos masabi ni Morena ang kanyang buong paliwanag sa ginawang pandaraya ni Borgsen, ay di naman sumagot si Borgsen. In which ay sabi pa ni Morena na, "Ang laro to at ang cards na ginamit natin ay parte ng aking ability." So parte pala ito ng ability ni Morena, na kung mag-cheat daw si Borgsen ay ang manipulative aspect ng ability daw ni Morena ay automatic na matitrigger, na kung matitrigger daw ito ay ang desisyon lang daw na mapipili ni Borgsen ay ang oo o hindi o yes or no, na kahit ang dalawang card na lang na natitira noon kay Borgsen ay ang resulta daw ng ginawang pandaraya ni Borgsen na sana i-inexpect daw noon ni Borgsen na kung mag-cheat siya sa patas at seryosong laro na ito ay equivalent ito daw talaga sa pag-quit. So kaya pala ang yes card ang napili ni Borgsen mga kaibigan ay dahil sa manipulative pala na ability ni Morena na na-trigger pala simula nung nag-cheat si Borgsen, which also explains kung bakit sa isipan ni Borgsen ay di talaga siya sumasang-ayon noon mga kaibigan sa kanyang desisyon sa pagpili sa yes card. Kasi sa moment pala na ito ay nakuha na pala niya ang ability ni Morena Prudo. Kaya na may matapos yan ay sabi naman ni Morena Prudo, "So ang napili mo na yes card ay nangangahulugang sasali ka sa amin." Ba nasagot naman ni Borgsen na, "Oo, sasali ako sa inyo." Nang masabihan ni Borgsen ay pumalakpak naman ang lahat ng mga ilang miyembro ng Haley sa hideout mga kaibigan.
Maya-maya pa ay nakaramdam naman ngayon si Bergsen ng bigat sa kanyang katawan at nanghina siya dahilan para mapaluhod siya. Kasabay niyan ay sabi naman ni Morena Prudo na bilang welcome daw sa bagong miyembro ng kanilang team ay papaliwanag daw niya ang yes card nitong si Morena Prudo mga kaibigan. Na di raw napili noon ni Bergsen noong naglalaro sila, na kung pinili raw ito ni Bergsen ay ang kanyang ipapaliwanag ay kung magye-yes daw si Bergsen at hanggat sa buhay pa raw ito at kakampi pa raw nila ito ay hindi raw talaga nila hahatakin si Bergsen o ang mga taong malapit daw kay Bergsen. Na ang ability daw nitong si Morena Prudo ay ang tinatawag daw na Contagion with Intrude of Love, na para raw itong game application na naka-install na raw sa sarili ni Bergsen, na kung saan ay si Morena Prudo naman daw ang nagmamanage sa data nito, na alam daw niya lagi ang level ni Bergsen, ang number of points na nakuha nito, ang alokasyon nito pati na ang status din daw nito. Hindi na raw ito maalis pa sa katawan ni Bergsen once na na-infect na si Bergsen sa kanyang ability. At gaya sa sinabi niya na para raw itong isang klase ng game app na once na naka-install ay di na raw ito maalis-alis, na magpapatuloy pa raw ito talaga hanggang sa maklear na raw ni Bergsen ang sinasabing laro, o di kaya kung namatay na raw ang admin o may gawa ng laro, o kung ang smartphone na raw mismo ang siyang masisira, na equivalent sa pagkamatay ni Bergsen mga kaibigan. Na sinabihan na raw niya kanina si Bergsen patungkol sa tatlong kondisyon ng kanyang ability, na para tuluyan na raw makasali si Bergsen ay dapat na kumpletuhin daw muna ni Bergsen ang conditions na iyon para matapos na raw nito ang proseso. And after na raw niyang makuha ang tatlong kondisyon ay malaya na raw si Bergsen sa kung ano raw ang gagawin nito. For example, hindi naman daw niya nire-recommend na gawin ito ni Bergsen, pero ang pagbabackstab daw niya o kahit sa kanila ay di naman daw talaga bawal hanggang sa hindi raw ito susobra na talaga. At sa ngayon ay level 0 pa raw si Bergsen at di pa raw nito na-fulfill ang lahat ng kondisyon para makasali sa kanila. Pero once na na-clear na raw ni Bergsen ang huli at ang lahat ng kondisyon na yan, ay formally magiging level 1 na raw ito, na kung papatay daw ito ng isang civilian ay makakapag-gain daw si Bergsen ng 1 puntos. At magkakaroon naman daw ito ng ability kapag nakarating na raw ito sa level 21. At kung aabot daw si Bergsen sa level 100, ay may kakayahan na raw ito gumawa rin ng team kagaya raw nitong si Morena Prudo. Dagdag pa ni Morena Prudo kung makakapatay naman daw si Bergsen ng taong marunong gumamit ng NEN, ay makakapag-gain naman daw ng 10 levels si Bergsen. At kung isang prinsipe naman daw ang mapapatay nito, ay 50 levels daw kaagad ang iaakyat nito. Na kung magle-level up daw si Bergsen o hindi, ay nasa kanya na raw yan. Pero whether kung mananatili raw si Bergsen dito sa kanila o kung babalik daw ito sa mga kasamahan nito, ay nasa sakay ni Bergsen na rin daw yan. However, tatraitor rin daw talaga nila si Bergsen the moment na ma-realize daw nila na wala raw palang silbi si Bergsen sa kanila, sapagkat ang kanila naman daw talagang goal ay ang pumatay ng mga tao. Matapos masabihan ni Morena Prudo, ay sa isipan naman ngayon ni Bergsen ay sabi niya na may di pa raw tukoy na time limit bago pa raw makahanap si Morena Prudo ng isang specialist candidate na kagaya raw niya, na kung mangyari na raw yan ay masasabi niyang wala na raw siyang silbi dito kina Morena Prudo. Na kung ang ability daw ni Morena Prudo ay parang naka-install na daw na isang app dito sa kanya, ay dapat na i-assume din daw niya na may spyware daw ito na magpapakita raw kay Morena Prudo sa kung ano raw ang nakikita nitong si Bergsen o naririnig na. Ayan, sinasipan ni Bergsen na kailangan daw niya ng kapangyarihan para labanan ng Hailey, pero kailangan niya munang pumatay ng tao in a short amount of time para makuha ang kapangyarihan na yan. Maya-maya pa ay tumayo naman si Bergsen at sinabihan si Morena Prudo na babalik na raw siya sa kanyang mga kasamahan. Nasabi naman ni Morena Prudo na huwag mo rin kakalimutan na mga kasamahan mo na rin kami. Sabay umalis na si Bergsen na sa kanyang isipan ay wika niya na mayon ay may purpose na raw siya. Kaya sinabihan naman niya si Morena Prudo na wikang, "Morena, pwede mo ba akong ipasyal dito kasi bago ako babalik sa mga kasamahan ko, gusto ko ring malaman ng tungkol naman daw sa kanyang mga bagong kasamahan." Matapos ng isena ngayon ay dito naman sa Tier 3, makikitang mga taong nakaluhod at nakaharap sa pader habang ang kanilang mga kamay ay patuloy na nakataas. Makikita rin dito mga kaibigan ang mga sundalo na nakabantay sa kanila habang binabroadcast dito na wala araw ang kikilos hanggang sa wala pang further instructions, na kung gagalaw daw sila ng kahit inch lang mga kaibigan ay babarilin daw talaga nila ng walang warning ang taong yon dahil special martial law daw ito at hindi raw ito isang drill. Maya-maya pa ay nag-report naman itong isang kapitan na clear na raw ang central area ng Fear 3. Kasabay iyan ay may isa namang sundalo na lumapit sa kanya na sabing,
Kapitan, Case S daw. Matapos ang eksenang yun ay dito naman sa Room 3101 ng Tier 3, which is ang room kung saan ay natagpuan ni ng Hinray ang matanda noon na biglang nawala. Ay makikita na sinalyuban at isinara na ito ng mga sundalo at dumating na rin dito ang kapitan kanina. Na kung saan ay sinabihan siya ng mga sundalo na dito ka rin na. May 3 sundalo na raw ang pumasok kanina sa room na ito na bigla raw nawala. Ayon daw sa mga sundalo na nakawitness ay bigla na lang daw na nawala ang mga sundalo nung nakapasok na raw sila sa loob. Kaya kabilang daw ito sa Case S na ayon sa textbook ay kabilang daw sa case na supernatural incident. Hence the name, Case S. Kaya napasabi naman itong kapitan na maaring ito raw ang rason kung bakit nawala raw noon ng corporal at ang iba pa. Nasabi naman itong isa na may nahanap daw silang hidden room sa likod daw ng bathroom sa kasunod nitong room na sa tingin nila ay may tao raw na pumasok doon at dumaan sa pader ng bathroom na yun. At ang daanan na yun mga kaibigan ay ang daanan na ginawa noon ni Nobunaga na ayon ng ilang sundalo ay ang hidden room ay connected daw sa room 3101. Na sa room 3101 daw ay ang pader daw sa bathroom na ito ay siyang trick door daw. Kaya dahil sa Tier 3 raw ay ang territory daw ng Hailey ay dapat nakakin na raw nila ang Tier 1. Matapos yun ay dito naman sa lugar kung saan ngayon si Benjamin ay may lumapit naman na sundalo sa kanya na sabing nahanap na raw ng iba ang parang hideout daw ng Hailey na kung saan ay involved daw ang paggamit ng nen doon. Na ang room daw na yun ay walang laman kaya kasalukuyan daw nilang hinahanap ngayon ang iba pang lokasyon ng maaring hideout ng Hailey. Kaya dito na nagbigay ng comment si Benjamin na sabing ang Squad 3 ang magdi-deal daw sa Hailey at ang kanila raw priority ay i-secure ang mga prinsipe at sa ngayon ay nawawala raw ang 3rd Prince Zhang Lei at ang 7th Prince Lazarus na kailangan daw nilang mahanap ngayon ng dalawang yan. Namamaya na raw ang mga lower-ranking prince, in which ay may nagsalita naman na ang 3rd Prince Zhang Lei ay nagpunta na raw sa Tier 2 bago pa raw ang deklarasyon ng martial law, na dumaan daw ito ng pamamagitan ng cross bridge na nasa loob daw ng residence ng boss ng Shiyu family at kasalukuyan na raw ngayong kinukumpirma nila ang ruta nitong dinaanan na mag-follow up daw sila ngayon ng report after 15 minutes. Nasabi naman ni Benjamin na posibleng nagtago raw ngayon si Zhang Lei sa Justice Department na posibleng bumaba pa raw ito sa lower tiers para makipag-meet up sa mafia. Nasabihan daw nila ngayon ng Squad 2 Recon Team na mag-focus daw kay Zhang Lei. Nasagot naman ng mga sundalo na masusunod po. Habang sa isipan naman nga ni Benjamin ay wika niya na 10 hours from now ay makokomatos na po siya at 2 hours from that ay mamamatay na raw siya. So may CM at kalahating oras na lang daw siyang natitira kaya kailangan na raw niyang ubusin ang lahat ng prinsipe within sa mga oras na yon. So grabe pala mga kaibigan ang kaguluhang nangyayari habang sina Borksan ay naglalaro ng card game noon. Si Lazarus ay kasalukuyang hinahanap. Posibleng isinagawa na ba ni na Melody ang kanilang plano kay Lazarus? At si Zhang Lei ay pumunta na pala sa lower tiers na para bang alam na niya na mangyayari ang sitwasyon na ito. At hindi lang yon, ay may taning na pala ang buhay ni Benjamin na para bang less than 12 hours na lang ang natitira at mamamatay na siya. Kaya sabi pa niya sa kanyang isipan na as long as siya daw ang anointed na successor sa trono, kasi siya nga ang first prince, ay kahit namatay daw siya ay pwede raw niyang ipasa ang trono sa kanyang anak na ang Emergency Law Article 1 na Sustaining the Monarchy in the Crisis na batas ay ma-apply daw na dapat ay sa mga natitirang oras niya ay kailangan daw niyang makuha ang formal na certificate ng isang deklarasyon ng pagpasa sa trono mula sa kanyang ama. Nakasama na raw ang mga time na kinakailangan para sa legal proceedings sa kanyang pagkakaroon ng illegitimate child. Na gagawin niyang opisyal daw na magmamana ng trono ay dapat na isagawa daw niya kaagad ang bagay na iyon kasi parang nagtitake pa iyon ng time bago pa raw siya tuluyang mamatay. So it appears mga kaibigan na may anak pala si Benjamin mula sa isang babae na hindi niya legal na asawa o hindi niya napakasalan. At ang nakakagulat pa rito ay dagdag pang sabi ni Benjamin na sa ngayon ay 4 na lang daw na prinsipe ang natitira. So nasan na kaya ang ibang prinsipe mga kaibigan? Ano na ang kanilang status ngayon? Napatay nga ba sila o ano talagang nangyayari dito? Maya-maya pa'y dumating na si Benjamin mga kaibigan sa Justice Bureau na kung saan ay nandirito naman sina Mizaistom, Botobay at Kaiser na kasalukuyang itinataas ang kanilang mga kamay. Na kung saan ay dito na sila sinabihan ni Benjamin na ako si Benjamin, ang Deputy Chief Counsel. Nasa walang paggalang ay naparito raw siya sa Central Court para pag-isahin daw ang 3 branches ng government gamit daw ang puwersang militar. At ite-take over daw nila itong building na ito bilang ang kanila raw gagawing Joint Force Command Center. Na sinabihan pa niya sina Mizaistom, Botobay at Kaiser na
Kayong tatlo ang magiging witness dito. Tanong naman ni Ms. Istom na una ay, pwede po ba kayo mag-provide ng basis sa pagdedeklara ninyo ng martial law, pati na ang letter ng authorization mula sa hari para i-declare ito? Sagot naman ni Benjamin na ang kanyang basis raw ay ang pag-commit daw kasi ng terrorism gamit ng isang biological weapon na isinagawa raw ng 4th Prince Cherednich at ni Prince Halkenberg. At may traitor daw kasi sa kanyang military na nakipag-collaborate daw sa mga prinsipeng yan na ginamit daw nito ang isang sample mula sa idine-develop pa lang na weapon na dinala raw pala dito sa Black Whale. At bukod pa riyan ay marami raw pala ang kasabwat ng kanyang traitor na sundalong iyon. Na ngayon ay marami na raw silang naaresto ng mga suspect na kasalukuyang kinu-question na. Ang ilang daw ng mga suspect ay ang mga sumama raw noon sa security team ng mga prinsipe na kung saan ay dinala raw ang mga prinsipe sa isang lokasyon. Kaya ngayon ay gusto na raw niyang kumpletuhin ang mga kinakailangang administrative steps na walang magaganap daw na delay. So alam natin mga kaibigan na malaki ang possibility na si Balsamilco ang tinutukoy ni Benjamin na traitor since inover na nga ni Halkenberg ang katawan ni Balsamilco mga kaibigan. At apparently gumagamit daw pala ito ng isang biological weapon which is alam din natin na maaaring ang weapon na yan ay ang siyang ginamit noon ni Halkenberg para patayin ang kanyang sariling katawan. Pero ang kumuha talaga sa atensyon natin mga kaibigan ay alam ni Benjamin na si Halkenberg pala ang isa sa mga nagpaplano nitong paggamit ng biological weapon na iyan. At bukod dyan ay ayon din kay Benjamin na kasama raw ang 4th Prince Cherednich sa pagpaplano. Well, hindi natin alam kung nagsisinungaling lang dito si Benjamin at dinamay si Cherednich. Pero men, ang dami na palang nangyari dito. Like nagkagulo na pala talaga dito. Na marami raw palang suspect na kasabwat ng kanyang traitor daw na sundalo which is si Balsamilco. Mga prinsipe raw na posibleng nahuli at hindi natin alam kung pinatay ba ang mga prinsipeng yan o hinuli lang kasi sinasabi ni Benjamin na 4 na lang natitirang prinsipe. So anyways, na matapos sumasabi ni Benjamin ang kanyang pinagbabasihan daw kaya idiniklara niya ang martial law, ay napasabi naman si Ms. Istom sa kanyang isipan na ang plano raw ni Benjamin ay ang gawing hostage daw pala ang ilang mga prinsipe sa Tier 1 para masiguro raw nito ang pagme-merge o pag-iisa ng 3 branches of government na si Benjamin ay isang talagang impulsibo na dictator na mas piniprepare daw nito ang shortcut na totoo raw ito sa kanyang pinapakitang ugali. Pero sa tingin niya ay ang mga rason raw na ibinibigay ni Benjamin sa kanila sa kung bakit idineklara nito ang martial law ay posibleng may halo raw ng kasinungalingan. Nagsalita naman dito si Benjamin habang makikita dito ang kanyang nen mga kaibigan na wika niyang hindi raw nila pwedeng i-release ang mga taong suspected na raw na na-infect mula sa biological weapon na ginamit na dapat ay manatili raw ang mga taong iyon sa isolation room hanggat sa matapos na raw ang complete analysis sa kanilang mga samples. Na kung wala raw permit mula sa 3 kapangyarihan ng gobyerno ay hindi raw niya may i-transfer sa ospital ang mga taong iyon. Dagdag pa niya na pagdating naman daw sa authorization letter na mula raw sa hari para sa martial law na ito, ay sa ngayon ay isinusulat na raw ito ng hari. Nakukontakin daw pa agad si Ms. Istom once na napirmahan na raw ito at nalagyan na ng selyo. After that ay pwede na raw kunin ni Ms. Istom ang authorization letter na iyon. Nagtanong naman si Botobay na, "Mahal na prinsipe, parang namumutla ka yata, ayos ka lang ba?" Nasagot naman ni Benjamin na ayos lang ako na walang kahit na anong problema raw rito. Habang sa isipan naman ngayon ni Kaiser ay sabi niya na kung ipinopost raw talaga ngayon ni Benjamin ang kanyang sarili dahil sa baka na-infect na rin daw ito, then considering daw sa progress ng pagkamatay daw ni Halkenberg noon, ay sa tingin niya ay nasa mga 24 hours na lang daw siguro ang natitira sa buhay ng Prinsipe Benjamin. Na kung maaaring mapatagal pa raw nila ang sitwasyon na ito, kahit isang araw lang ay posible na raw nilang makikita ang liwanag, na nandiyan pa naman daw ang kanyang huling masasabing tanging pag-asa. At ayon ito na 40 minutes na raw bago ang special martial law, na ibig sabihin ay sa mga oras pala na ito ay ito pala ang moments bago nag-take effect talaga ang special na martial law mga kaibigan. So what a turn of event na it turned out ay posibleng nagtagumpay talaga si Halkenberg na malason si Benjamin.
At grabe, uubusin na talaga ni Benjamin ngayon mga kaibigan ang lahat ng prinsipe upang siya na talaga ang magwawagi sa succession battle. Nang sa ganun ay may ipapasa na niya sa kanyang anak habang buhay pa siya. At gagawin niya iyon within sa araw na ito. Kaya may nakaka-excite talaga ang mga susunod na mangyayari sa darating pa na mga chapters, but sadly, nag-stop na naman ang Hunter x Hunter and for now ay ito muna ang latest sa chapter mga kaibigan at maghihintay na naman tayo ng ilang mga buwan hanggat sa magiging okay na si Togashi Sensei. Kung nagustuhan nyo ang video, can I get a like, comment, and subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime. Salamat and see you guys again on my next video.